What's up mga master? Maliligo lang ulit kami dito dahil nagsimula ng umalan. Kumuha kami ng paya-paya. Dahil si Kogo ay gustong kumain ng paya-paya. So yung mga master at si Lalot, yung mga kasama natin ngayon, hunting ng paya-paya. Let's go! Medyo malakas pa rin yung alon dito sa amin mga master, kaya malabo yung tubig dito sa tabi. Kaya magda-dive lang kami saglit at mangunguha lang kami ng paya-paya. At susubukan na rin natin kung maganda ba yung kuha ng ating bagong camera. At dito nga lang sa tapat ay nakapwesto lang sila dito sa mababaw. Nasa mahigit 1 dipa hanggang 2 dipa lang at nagkaalat pa sila dito sa buhanginan. Grabe mga master, kahit magdala ka pa dito ng ilang sako, hindi talaga mauubos yung mga paya-paya dito. Kaya andito na si Dasoy. Matagal na rin hindi nakasama si Dasoy sa atin at hindi na nakapag-dive dahil busy din sa pag-aaral. Yung flashlight na gamit niya ay katulad din sa atin at ganoon din kay Manong Lalo. Magkaparehas kaming tatlo ng flashlight na ginagamit. Medyo okay yung kuha ng camera natin mga master dahil klarong-klaro natin yung kasama natin na nagda-dive sa ilalim. Hindi gaya nung luma nating camera na halos hindi makita yung kasama natin at medyo malabo talaga ang kuha, pero yung bago nating camera ay napakalinaw at maganda talaga yung quality at resolution ng video. Pero yun nga lang ay quality din yung presyo, pero para sa mga masugid natin na taga-subaybay ay ibibigay namin yung best namin para sa inyo. At nagsimula na nga si Manong Lalot na manguha ng mga paya-paya at nagsimula na ring lumalaki yung mga alon mga master, kaya kailangan talaga naming bilisan yung galaw namin para maaga kaming matapos at hindi na kami maabutan ng mas malalaking mga alon. At dito ay si Dasoy na ang nagboluntaryo na humawak ng sibot o yung sisidla namin ng mga paya-paya. Grabe talaga, kahit matagal nang hindi nakasabay si Dasoy sa atin sa pagdadive ay napakataas pa rin ng breath hold ni Dasoy at yung flashlight lang niya ang ginagamit niya na panghawi sa mga paya-paya o mga sea urchin. Medyo nalilito pa nga kami dito kung alin yung unahin namin dahil magkakatabi at nagkukumpulan lang talaga yung mga paya-paya dito. At isa lang yung sibot o lalagyan na nadala namin, naiwan kasi yung ibang mga maliliit na sibot. First time din pala namin manguha ng mga paya-paya, kaya naisama ni Dasoy sa pagsilid yung mga maliliit na paya-paya. At sa puntong ito ay masaya talaga tayong nagbibideo sa ating mga kasama dahil nakikita rin natin na maganda yung kuha ng ating camera. Sa palagay nyo mga master, may kaibahan ba yung quality ng bagong video natin kumpara sa mga nakaraang mga videos? Ano pa kaya yung kailangan nating i-adjust na setup dito sa ating camera? Maraming salamat sa mga sasagot. Ilang ulit na nga nakasisi dito si Dasoy, ngunit parang hindi pa rin nababawasan yung mga paya-paya. Grabe talaga, parang mas lalo silang dumadami ngayon kumpara nung nakaraang dive na video natin. Talagang gusto siguro nilang makisali sa ating vlog at sa puntong ito ay malapit na ngang mapuno yung sisidlan, kaya parang nahirapan na siguro si Dasoy at hindi na kami nakapamili ng maayos ng mga malalaking paya-paya. Kailangan din naming magmadali para makaahon na kami at hindi na kami maabutan ng mas malaking mga alon. At sa puntong ito ay napuno na nga yung sisidlan o sibot na dala-dala ni Dasoy at panigurado talaga na may kabigatan yan kapag papaangat na doon sa itaas. Kaya nagvideo-video na lang muna tayo dito at pagkaangat ni Dasoy ay sinabihan na natin na aahon na kami. Nag-alala na rin kasi ako dahil baka mas lalaki pa yung mga alon at baka ano pang mangyari sa camera natin. At ayan na nga yung sisilan, punong-puno na ng mga paya-paya, ngunit halos hindi man lang nabawasan yung mga paya-paya doon sa ilalim. At dito ay nagpasya na kaming pumunta na sa tabi at umahon. At andun na si Quago nakahintay doon sa dalampasigan at talagang nag-crave talaga siya sa paya-paya o tuyom sana yung gusto niya, pero mahirap hanapin yung mga tuyom, hindi gaya ng mga paya-paya na nagkukumpulan lang at madali lang kunin. Habang papunta na kami sa tabi ay sinusubukan talaga natin yung kuha ng camera natin. At napansin ko rin mga master na parang lumilitaw na yung kulay ng mga corals at ahon na tayo dahil nagsisimula nang lumabas yung mga malalaking alon at medyo hindi pa nga tayo sinuwerte sa pag-ahon natin dahil nawala yung ating shaft. Tangtang ako uhas. Ako gitira ako uhas na tangtang. Pero to ano yung plane? Ano eh?
nakasabit pa yung rubber natin kaya kinalabit natin yung trigger para makalas sa pagkasabit yung goma. Kaso yung shaft natin ay nawala dahil naputol yung tali ng ating shaft o yung dynama. Matagal na rin kasi nating hindi nagamit yung spare gun na ito kaya naging marupok yung tali at naputol ito at nawala nga yung ating shaft. At dito ay tinanggalan na nga ng tinik ni na Manong Lalot at ni El Cuago yung mga paya-paya natin. At may kakaibang kulay rin pala yung sea urchin na ito. Parang may pula o purple na katas na lumalabas dito sa mga paya-paya na inalog-alog nila. At nang matanggal na nga yung mga tinik ng paya-paya ay napansin namin na parang kumukonti o lumiliit yung mga paya-paya kaya gusto pa ng mga kasama natin na dagdagan para sulit daw yung biyahe namin. At dito din namin napagtanto na kakaunti lang pala yung laman ng mga maliliit na paya-paya at yung mga matataba at malalaking paya-paya lang ang may mga matatabang mga laman. Ay, gawa na, wag namatay ba? Ano nagadagtom? Gamay. Bundok. Daghan gano? Hindi ka pa Ay, mapalaw. bude ni oy. Uy, daghan na gano. Ganun eh. Mapalaw ganun. Kira. At agad-agad na ngang sinampulan ni Quago yung mga matatabang paya-paya at talagang nag-crave siya dito noong mga nakaraang mga araw pa at nakalimutan pa naming magdala ng suka. Ha? Prime kayo. Sabi yung Samot ang nisuka na? lami lagi lang. Sumo. Suwa ba? Suwa din. Tulad ng sinabi ko kanina ay first time naming manguha ng mga paya-paya at yung kinuha namin nung nakaraan ay mga swaki at yung mga maliliit na mga tuyom. Kaya natuwa na rin ako nang malaman kong pwede rin palang kainin yung mga paya-paya. At dito ay nagdesisyon na nga si Dasoy at Manong Lalot na bumalik. Dadagdagan daw nila yung mga paya-paya dahil parang bitin yung unang batch na nakuha namin. Kaya dito na lang kami sa Dalampasigan naghihintay ni El Cuago. Didepensahan na rin natin yung bagong kamera natin baka mapaano pa dyan sa Dalampasigan pag-ahon. At baka biglang hampasin tayo ng mga malalakas na alon. At tamang mukbang lang si El Cuago ng mga payapaya at hindi na nga nakapaghintay ng suka. At sa ilang minutong paghintay ay nakabalik na nga yung mga kasama natin. At sabi ni Dasoy ay parang nahihilo daw siya dahil talagang lumalaki na ng lumalaki yung mga alon at matagal na rin siyang hindi nakapagdive. Kaya medyo nanibago din si Dasoy. At nilinisan na naman ng mga kasama natin yung pangalawang batch ng paya-paya. Maya ay uuwi na kami at doon na lang namin mumukbangin pag-uwi dahil hindi nga kami nakadala ng suka at medyo madilim din dito sa Dalampasigan. Kaya doon na lang kami sa bahay at para makatikim din yung ibang mga pinsan namin. Kaya sa mga mahilig dyan sa sea urchin at nag-crave nito, enjoy watching. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng video ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.